buong daigdig. Ako si Binibining Laika ang magbabalita sa oras na ito. Ngayon ay makakasama natin ang isang kalahok mula sa Pilipinas. Isang kilalang mamamahayag mula sa Manila. Ito ay si Binibining Mary. May kinaglulugod namin na ikay narito sa aming programa. Binibining Mary, isa kang kilala at nangungunang mambabalita at mamamahayag sa Pilipinas. Maaari mo bang ibahagi sa amin at sa ating mga tagapakinig at manonood ang iyong karanasan sa paggamit ng wikang Pilipino sa larangan ng mass media? Maraming salamat, Binibini, sa iyong katanungan. Sa aking karanasan, ang paggamit ng wikang Pilipino ay nagbibigay ng mas malalim na koneksyon sa ating mga manonood. Sa pamamagitan ng wikang ito, mas nagiging personal at tumatagot sa puso ng mga Pilipino. Hindi lamang ito tungkol sa pagpapalawak ng aming audience base, ngunit ito rin ay nagbibigay halaga sa ating kultura at pagkakilanlan bilang Pilipino. Shala, nakakamangha ang kanyang mga binibigkas na salita. Naisip ko tuloy sana gaya niya rin ako na tuwid magsalita sa wikang Filipino. Kaya nga ang sarap pakinggan. Di ba mga Pilipino major tayo? Tiyak na magiging basa rin tayo sa pagdating sa sariling wika natin. Kaya ba natin yan? Mukhang mahirap gawin. Ay nako, kaya natin yan. Tama nga at makinig na lang tayo. Tunay nga yung mga sinasabi Binibini, ngunit may mga kritikong nagsasabi na ang paggamit ng wikang Pilipino ay limitado ang saklaw ng ating mensahe sa merkadong pandaigdig. Ano ang iyong magiging pananaw sa usaping ito, Binibini? Tama, may ilang hamon sa paggamit ng wikang Pilipino sa internasyonal na larangan. Ngunit sa aking pananaw, ang pagiging totoo sa ating wika at kultura ay nagbibigay ng mas malalim na ugnayan sa ating mga manonood. Bilang mga mamahayag, tungkulin nating magbigay ng halaga at pagmamahal sa ating sariling wika. Maraming salamat, Binibini, sa pagpapaunlak sa aming programa at sa pagpapakita ng iyong mga inspirasyonal na salita sa pagpapahalaga ng paggamit ng wikang Pilipino sa mass media. Maraming salamat, Binibini. Maraming salamat din. Sa ating mga tagapakinig at manonood, huwag nating kalimutan na ang ating wika ay hindi lamang isang instrumento sa komunikasyon. Ito ay isang kasangkapan sa pagpapalaganap ng kultura at identidad sa pandaigdigang entablado. Muli, ako si Laika Montesor ang magbabalita sa oras na ito. O diba, walang mahirap daw. Kaya natin yan, tayo para sa sariling wika natin. Tama, sariling wika natin yan. Ngunit, sarili natin dapat magsimula ang lahat. Nakakatuwa sapagkat nabigyan tayo ng pagkakataon upang masilayan at mapakinggan si Pilipinas sa Pilipinas. Tiyak ako marami tayong marirealize sa ating buhay. Alam mo, tama ka dyan. Tara, uwi na tayo. Tara!